Ito po yung ano, no, atake ng harabas sa sibuyas. So naiwan na yung itlog niya. So ito yung sample na ano, no, kinagatan na mismo ng harabas, no. Ito yung mga maliliit na harabas, no. Yung mga uod, ayan, no. Yun, kitang-kita, oh. Kulay green na harabas, no, pero pagka nag-adult siya ay haba. Grabe. Ayan, ayan, no. Kita nyo, no. So ang daming puno rito ng mga mangga. Carabao mangoes ito lahat. Kung makikita ninyo, ayan, oh. Wow. So yan mga ka-onyx, no, andito tayo ngayon sa farm pa rin ng onion. At makikita natin yung mga harvest nilang onion, no? Ang dami niyan, ano. Abe, wow. Laki, oh. Parang ulo lang natin, ano. Bago ito po yung alamang. Alamang. Sarap kumain sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan, oh. Talagang bukid na bukid, ano. Yan. Pero ito grabe mga ka-onyx, oh. Wow. Sobra, no? Kita nyo ba yan? Wow, kita nyo ba yan? Sobra. Ang dami. Ang kapal. Ang kapal ng bunga. Ito siya, oh. Kita nyo ba yan? Philippine cherry or aratilis ang tawag dito. Tinola. Yes po. Tingnan natin. Yun. Masarap. Ano yun? Tinolang native. Ito po, ito yung ano, yung tawag nila. Okay, narito tayo ngayon, no, sa Mamburao, Occidental Mindoro. So dumiretso na tayo dito sa Mamburao, Occidental Mindoro pagkagaling natin sa Abradilog. So magla-lunch muna tayo mga ka-onyx, no, kasi gutom na tayo, no, hindi pa tayo nakapag-lunch. So this time kailangan naman natin mag-lunch. So napakaganda ng ambience dito, no, mga ka-onyx. Tignan nyo naman, wow. Nasa ilalim kami ng puno ng mangga, no? Nasa ilalim kami ng puno ng mangga ng Carabao mango. So makikita natin, ano, ang daming bunga mga ka-onyx, no, ng mangga nila rito, no. Ang dami nilang manggahan dito, no. Papakita ko sa inyo. Punta tayo rito sa kanilang isang puno ng mangga, no, habang nagsasandok sila doon, ano, habang kumakain kasi mahaba pa naman yung pila. So makapag-ikot-ikot man lang tayo rito, no. Pero ito bawal kunin, ano. Tingnan niyo yung mga ka-onyx, no. Ang daming mangga, no, nakabalot siya. Pero bawal kunin yan mga ka-onyx kasi nakakontrata yan, no, sa buyer. Kaya hindi tayo basta pwedeng pumulot o dumampot. Kaya lang meron mga nahuhulog, oh. Ayan, oh. Mga nabulok na yata to, no. Yung iba, oh, nabulok na yata yun, ano. So ito lang, no, katabi lang natin yung mga mangga. Ang dami nito mga ka-onyx. Ayan, no, kita nyo, no. So ang daming puno rito ng mga mangga. Carabao mangoes ito lahat. Kung makikita ninyo, ayan, no. Wow, grabe. So ilang puno ito mga ka-onyx, no. Mula doon, no, pagpasok natin dito, no, pagpasok natin dito, ang dami ng mga mangga na makikita natin, no, na puro nakasupot na, nakabalot na yung mga mangga nila. So ito makita nyo, halos nakasayad na sa lupa, no. Wow, ayan, no, dami, halos nakasayad na sa lupa. So so maganda experience na mga ka-onyx. Nakapunta tayo rito sa farm na to. Pero sibuyas pa rin yung sadya natin dito, syempre, no. Sibuyas na puti yung ating inspection pa rin dito. Pero nakapunta tayo rito kahit paano, no, kasi nagla-lunch pa lang sila. Tayo, habang magla-lunch, nag-ikot tayo sandali rito para makapag-ikot, makita natin yung kanilang farm, mango farm. Ito yung kanilang mango farm. Grabe, no. Yan, no. Wow. Sobra. Kita nyo ba yan mga ka-onyx, no? Grabe, ito pa, oh. Yan. Yun pa. Okay. Saka yun pa, no? Kita nyo, dami, no? So kain na muna tayo mga ka-onyx. Gutom na ako, eh. Baka naubusan na rin tayo ng pagkain doon. So bilisan natin. So balikan ko kayo mamaya mga ka-onyx later. Ilalabas na rin naman ngayon. Yan mga ka-onyx, no? Sobrang nabusog tayo, no? Natapos na yung ating lunch at sobrang grabe, nabusog tayo, no? Nakalimang mangga tayo, no, na Carabao mango na nakain, no. Sobrang tamis mga ka-onyx, ang sarap, grabe. Nabusog tayo. So ngayon naman ay mag-iikot na ulit tayo, no, sa mga sibuyasan kasi nakakain na tayo, nakapahinga na ng konti. Ikot ulit tayo doon para mag-conduct ng inspection. Let's go mga ka-onyx.
Ito mga ka-Onyx, no, hindi nadaanan natin, no, papunta doon sa may sibuyasan ng applicant, no, ng GAP ay puro mga, ayan, no, puro manggahan, no. So yan yung mga mangga nila, no, nakabalot talaga ng papel, no, para hindi siya masira ng mga mapanirang peste. So puro manggahan yung mga ka-Onyx, no, kita nyo hanggang doon, no, puro nakabalot na, no. So mga ilang linggo na lang yan ay for harvest na yan, ano. Ayan, no. Actually abot natin, pwede nating kunin, ayan, no, diba? Pero bawal siya, no. Bawal siyang kunin mga ka-Onyx, kaya ano lang, hanggang tingin na lang tayo, no, hanggang attempt na kunwari ipipik, pero hindi. Pero ito mga ka-Onyx, so tignan nyo, yan, tanyo, no, sobrang dami, grabe, ayan, no, wow, ang dami ng bunga ng Carabao mango na to, lalo na dito, tignan nyo to mga ka-Onyx, oh, talaga nakababad na, oh, grabe, oh, ayan, oh, wow, yeah, nakasayad na sa lupa, oh, kita nyo, no, wow, yan, oh, wow, grabe, no, sobrang dami, grabe, no, okay, yan, no, wow. So yun ang ating mga kasama, no, layo na nila, sundan natin ito, mga dati itong maisan, ano, dati siyang maisan ito, so dumadaan tayo ngayon, tapos yung sibuyas na pupuntahan natin, nandun pa, ayun yung mga kasama natin, ano, ouch, grabe. So dito tayo sa Pilapil tatawid, ano, para makapunta tayo dun sa kanila. Okay, so balikan ko ulit kayo mga ka-Onyx, no, at baka tayo ay mahulog dito sa mga Pilapil. Bali wala namang tubig, no, medyo tuyo naman, wala masyadong tubig ngayon. Balik na tayo mga ka-Onyx, no, doon sa kabilang farm, pero gusto ko lang ipakita sa inyo, no, kung gaano kaganda at kamangha-mangha, no, itong mango farm dito. Nakita nyo ba yan mga ka-Onyx, no? Ang dami, sobra. Eto pa sa kabila, oh. So hanggang doon yan, pila-pila, no, ang daming mga manggahan, no, mga nakasupot siya mga ka-Onyx, no. Grabe, kaya sobrang dami, no, ng harvest nito pagka hinarvest na siya, no. Ayan, no, kita nyo ba yan? Wow! So yan mga ka-Onyx, no, andito tayo ngayon sa farm pa rin ng onion, at makikita natin yung mga harvest nilang onion, no? Ang dami niyan, ano? So hanggang doon makikita natin na nagka-harvest ng onion doon. So ito ngayon, ang kilo raw ngayon ng sibuyas ngayon ay 40 pesos, tama kuya, no? So kumpara, no, nung mga nakaraang linggo na nagpunta tayo rito, parang ang kilo lang ay 35 pesos, pero ngayon nasa 40 pesos na raw ang kilo, kaya mas medyo maganda ang kita, no, ngayong mga panahon ngayon. Pero sa mga susunod pa siguro baka more than 40 pa, baka 45, 50, tama ba kuya, no? Kasi kumukonti na yung sibuyas, no, halos na harvest na halos lahat. Good morning and good vibes mga ka-Onyx, ano. Narito pa rin tayo ngayon sa bayan ng Mamburao Occidental, Mindoro. At ngayon ay kasalukuyan tayong narito, no, sa kalagitnaan ng Kabukiran. Ayan mga ka-Onyx, makita ninyo, no, nasa Kabukiran tayo at nasa kalagitnaan tayo ng Kabukiran. Kung makita ninyo, napakaganda, no, ng kubo, no, dito sa likuran natin. So talagang bukid na bukid siya, no. Alam niyo mga ka-Onyx, no, dito sa bayan ng Mamburao, ang dating mga tanim lamang dito tuwing November hanggang Mayo ay mga mais lamang, no, mga yellow corn na ginagamit pang feeds. Yung iba naman ay white corn, syempre pangkain ng mga tao. Pero ngayon, mula nung nakilala ang sibuyas, no, na napakaganda ng income, napakaganda ng kinikita, no, 4 years ago ay nagtatanim na rito ang mga taga Mamburao
Occidental Mindoro ng mga sibuyas. Actually, halos ngayon ay halos sibuyas na rin ang kanilang mga tanim, no, dito sa kanilang area. Kaya kung makikita natin, ilan-ilan na lang yung mga maisan na area na tinatanim nila rito. Pero halos lahat puro sibuyas na, no, red onion and white onion. So ikutin natin mga ka-onyx, no, yung bukid nila rito. So nasa kalagitnaan tayo, no, ng bukid. Ayan mga ka-onyx, kita nyo, no. So tignan natin, ano, yan, kita natin, ano, puro sibuyas yan mga ka-onyx, oh, hanggang dun sa dulo puro sibuyas. Actually nakapag-harvest na sila, sibuyas yan, sibuyas doon. Tignan natin dito, no, sa kabila, ikot tayo. So titignan natin dito, mga maisan pa siya, no, pero doon banda sa bandang dulo, yun, puro sibuyas na siya halos lahat. So napakaganda ng kabundukan, no, makikita natin mga ka-onyx. Wow, sobrang ganda ng mga kabundukan dito. Ayun, so napapaikutan tayo, tapos ilog lang ito, no, mga ka-onyx. Yan, no, ilog lang. So halos tabing ilog pala itong ating lugar dito, no. Yan, puro sibuyas pa rin, no, yung nakikita natin dito sa harapan natin ng mga taniman nila. Yan. Ayan mga ka-onyx, no, halos sibuyas na rin ang tinatanim ng mga farmer dito sa Mamburao dahil napakalaki ng kita, no. Ang daming yumayaman, ang daming nagiging milyonaryo dahil sa sigintong sibuyas. Sarmado tayo? Kaya sana ako sasama. Tayo na lahat. Ay, yung iba ka, hindi na nagsamahan. Wow. So ayan po, no, nandito tayo sa isang farm na merong mga baboy, no. Kita natin yung mga anak niya, nanganak yung mga baboy. Mabuti na lang dito sa bayan ng Mamburao ay wala pang African swine fever, kaya safe ang mga baboy dito. Kita natin, ano, kailan lang nanganak yan ay? Kahapon? 11. Mga 5 days, parang gano'n. 5 days ago pa lang nanganak. Mga magkano na po isang baboy na maliit na biik ngayon? Sa mahal po ng feeds, pag 3.5 po ang biik. Wow, ilan po ang inahin ninyo? Dami yung inahin, ha? Ito po. Wow, hello. May nakita yata doon si Aldrin na malaki, pinicturean eh. Narito po ulit tayo ngayon, ano, sa gitna ng kabukiran, no? Sa kalagitnaan ng mga taniman na sibuyas. So, pabalik na ulit tayo doon, no, sa bahay, no. Sa ibang farm naman yung ating pupuntahan. Ano nangyari sa'yo? Nakabula ako katansin na, nagalagan ako. Kung saan hindi nakabuta na ako, tagbuta na lang ako eh. Nabula ako. Ayan mga ka-onyx, no. Yung isa natin kasama, no, si Du Raymond. Nabulaho, no, kasi nakaapak siya doon sa putikan, kaya lumubog yung kanyang sapatos, yung shoes niya. Pero kahapon actually nakabota yan, ano. Kung kailan pa siya hindi nagbota, doon pa lumubog yung kanyang paa sa putikan. Kaya yan, naglilinis ng shoes niya. Kaya na, putik na. Nung nanggaling sila sir dito. Yan mga ka-onyx, no, narito ulit tayo, no, sa kalagitnaan ng kabukiran. At dito sa bahay nila kuya at ate, wow, kita nyo naman, no, pinagmamalaki nila sa atin, no, na napakalaki ng mga bayabas dito na ipinapipitas, no, sa atin. Woo! Tignan nyo yung mga ka-onyx, no, binuksan lang, no, yung papel. Kita nyo naman, grabe, wow, laki, oh.
Pipitasin ba to ate? Hindi. Wow, pwede na raw kunin, no? Sabi nila ate. Pwede na pitasin? Paano yan? Pipitasin natin. Paano magpitas? Dito? Ikakat? Ganon. So, yan, oh. Cut natin, oh. Wow. Ano po dinadahil ko ng kabataan. Wow. Grabe, sarap nito. Tikman natin mamaya. Isa pwede na rin siguro po Oh, ito. Nakakahiya naman, tama na yan. Sobra-sobra na yan. Okay na to, no? Baka Wow. gusto nila nun. Anong variety nito? Hindi ko po alam. Basta farm yun ng ano. Okay. Pero ito mga ka-onyx, no, tignan natin, no, mas malaki itong bayabas na to, no? Mas malaki pa sa ulo ko. Tignan nyo, ayan, no? Wow! Tignan nyo, no? Grabe, oh. Woo! Wow, ang laki para mga bola. Yan. Tignan nyo rito, yan, no? Kita nyo, no? Grabe. Alam nyo itong puno na to, no, mga ka-onyx, ang tawag dito ay miracle fruit or calabash. So, actually, itong putas na to, no, itong halaman na to, napakarami nitong medicinal benefits para sa mga tao, ano, kung alam niyo lang kung paano siya i-process. Fini-ferment yan, ang dami nitong nagagamot ng mga sakit, no? Miracle fruit, kung di nyo pa alam. Tama po ba? Kuya? Miracle fruit, no? Okay, miracle fruit or calabash, no? Mas malaki pa yan sa ulo natin, mga ka-onyx, no? Tignan natin, tignan nyo. Yan, no? Yeah! Hindi ba? Mas malaki pa sa ulo natin, no? Lalo na itong mga to, oh. Grabe naman, oh. Parang ulo lang natin, ano? Yan, mamaya mga ka-onyx, ikot tayo rito, no? Actually, lunch time na ngayon, ano? Kaya lang naghihintay pa tayo na ihain yung ulam, no? Kinuha lang yung ulam. After na maihain yung ulam natin ay magla-lunch na tayo. So break time na, siguro mga 12 o 10 na ang oras na ngayon. Wow. Ayan mga ka-onyx, no, meron na sila pinrepare na buko rito, no. So hintayin natin mamaya, no, pagkatapos ng ating lunch. So tikman natin yung kanilang buko. So habang naghihintay pa tayo ng ating mga ulam, no, hindi pa naka-prepare lahat. So mag-ikot muna tayo rito sa paligid nila, no. So tignan natin yung mga projects na narito, yung kanilang kabukiran, ano. Makita natin siya mga ka-onyx. Actually dito may nakita ako kanina, no. Eto, kita nyo ba yan? Wow, yung kanilang solar, no. Sobrang lapad. 7 million daw to, no, mga ka-onyx, no, tong solar nila. Solar panels nila and other facilities, no, para mapagana yung lahat ng mga mechanization na bigay rin sa kanila ng Department of Agriculture. Actually, DA din ang nagbigay nito mga ka-onyx, no, yung ating ahensya. So itong solar panel nila worth 7 million. Grabe, no, sobrang ano. Pero ito nakaani na sila, no, puro maisan din, no, yung tanim dito, no, sa gitna ng kabukiran na to, no. Ito mais din. And then may manggahan din sila mga ka-onyx, no. Grabe. So makita natin to, no. So halos napakalayo na natin sa pinakabayan, no. Kabukiran na talaga itong lugar nila. Tapos meron lang silang area dito. Yan, may bahay, mga lagayan ng facilities, at may ilang mga bahay-bahay, mga kapitbahay. Pero ang lalayo, no, ng pagitan. Ang lalayo ng mga pagitan ng mga bahay dito mga ka-onyx. So lakad pa tayo banda ron, ano. Puntahan natin yung mga manggahan naman nila. May mga manggahan din sila rito. Biro nyo yun, ano. Tignan natin yung manggahan nila mga ka-onyx. Yung mga nakabalot din, ano, yung mga manggahan nila dito, oh. Yun. Yan mga ka-onyx, no. Yung sa harapan natin puro maisan yan, no, halos hanggat doon. Pero may part na sibuyasan dito banda. Ayun, oh. And sa likuran naman natin, oh, wow, manggahan to mga ka-onyx, no. Ang daming mga nakabalot na mangga. At sa ilalim niya naman is maisa, no. Parang tinatawag nila intercropping. So tignan natin mga ka-onyx. Yan. Wow. Grabe. So hindi pa masyadong marami yung mangga dito nila, no. Doon sa ibang puno marami siyang bunga, pero ito ay hindi siya ganun kadami. Pero doon sa part na yun, ano, tignan natin mga ka-onyx, no. Sa part na to, no, ang daming mangga. Ayan, oh, grabe. Oh,
Abot na abot lang natin, oh. Ang baba lang niya. Tignan nyo naman. Diba, no? Lalo na rito sa part na to, mga ka-onyx. So, grabe. Wow. Carabao mango to, no? Mga Carabao mango to na siguro mga ilang linggo na lang is for harvest na. Tignan nyo, no? Tapat lang natin. Iba, sobrang bababa lang. Ayan, no? Ayan, no? So, ikot pa tayo ng konti rito. Then, balik na tayo ron para I'm sure kainan na pag bumalik tayo ron. So mukhang marami din mga puno ng mangga dito, ano, mga ka-onyx, no. So sa ilalim, tapos na itong mga maisa nila rito. So ito pa yung iba nilang mga manggahan. Wow, hanggang doon yan, mga ka-onyx, no, puro manggahan. Nakita nyo ba yun, no? Ang bababa lang ng mga mangga. Ito pa, oh. Wow, lalo na to, mga ka-onyx, oh. Hitik na hitik sa bunga. Grabe, kita nyo ba yan, no? Wow, ang laki ng kita ng farm na to. Actually, sila rin daw yung, ang sabi nung may-ari dito, no, sila lang rin daw yung nag-i-spray. Sila lang rin yung nag-i-spray ng manggahan nila na to. At syempre, wala silang kahati. Kasi sila rin yung nag-i-spray. At the same time, sa kanila rin mapupunta yung lahat ng kita. Kasi dito sa Occidental Mindoro, no, yung iba, may mga manggahan, pero hindi sila ang nag-i-spray o nagpapabulaklak ng mangga nila. Yung iba, may kontrata, kinukontrata ng ibang mga nag-i-spray para mamunga gaya nito. Pero sila, actually nag-i-spray sila ng sarili nila at napapabunga nila ng ganito kadami. Kaya pag umani sila ng mga bunga ng mangga, wala silang kahati. Kanila mismo, no, yung kita. Kasi sila na nag-spray, sila rin yung may-ari ng mangga, no, mga ka-onyx. Gaya nito, oh. Kita nyo ba yan? Ang dami, no? Sobra. Ayan, oh. Ang dami. Ito sa ilalim niya, maisa, no? Sa gilid. Tapos ito naman, manggahan. Madaming bunga ng mangga. Marami na nga lang na mga natanggal na mga ibang bunga, no? Siguro nasira. Pero ito, grabe, mga ka-onyx, oh. Wow! Sobra, no? Kita nyo ba yan? Wow, kita nyo ba yan? Sobra. Ang dami. Ang kapal. Ang kapal ng bunga. Okay, balik na tayo, mga ka-onyx, no? Kasi magla-lunch na tayo doon, no? Kita natin yan. Wow, kita nyo ba yan? Okay, balik na tayo para mag-lunch. Okra. Wow. Ito po, ano po? Tapos ito po kamatis. Bago ito po yung alamang. Alamang. So meron tayong Sweet and escabeche, sour na tuna. sweet and sour na tuna, vegetables, ano, okra, talong, at ito ginataang, Igat po. wow, ginataang igat. Grabe. Tapos ito ay igado. Igado po. Wow. So ay sinigang na tuna. Wow. Then ito ay Sisig po. sisig na. Sisig na baboy po. Wow, sarap. At atsara and kamatis. Wow. Let's eat. At Ang yun, ang mangga. Yun, yung mga mangga natin pala doon, ano? Pinabos talaga yung mangga. Okay, let's eat. Tara po, saray mo. Kain na tayo. Sugod. Pero lang, sir. Wala pa lang. Mamaya yung pagkatlo. Pangat na raw yung mga kasama natin, ano? Pahuli-huli kasi tayo, eh, kaya wow. Sarap yung buo. Tinatago yung puso. Ang sarap kumain sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan, no? Talagang bukid na bukid, ano? Yan. Mga kasama namin, yan. Bukid na bukid. Dapat pa din natin presyo. Ayan. Ang hirap palang kumain, no? Na nasa harapan mo lahat ng mga pagkain. Busog ka na agad. Yung mga kasama ko nakapangatlong balik na, pero ako hindi pa makapangalawang balik. Kasi nga, tignan nyo naman, no? Yeah. Nakita kasi natin lahat ng pagkain, no? Kaya nabusog ka agad tayo. Grabe. Sobra. Ayan, mga ka-onyx, no? Grabe.
Sobrang nabusog ako. Halos puputok na yung tiyan natin, no, dahil sa sobrang dami natin kinain, ano. Inupakan ko yung ano, no, yung ginataang igat. Tsaka yung mangga, no, nakatatlong mangga ako na malalaki. And siyempre lahat ng ulam kinain din natin. So, grabe, no, binusog talaga tayo ni Ate Geraldine. Yeah. So, sila yung nag-prepare ng ulam, no, ng mga pagkain natin. Kaya, grabe, sobra tayo nabusog. Maraming salamat, Ate Geraldine, no. So, sila po yung mga nakatira dito sa bukid at sila yung nag-prepare ng pagkain, no, para sa mga kasamahan natin na magkakandak ng inspection ng gap. Ano pangalan mo? Layers po. Ha? Layers dumpay po. Yun. Stig. Astig. Stig ng salamin po. Astig na salamin mo. Okay nga, ganda nga eh. Sabi ko ba, ganda ng salamin ito Astig pala yung salamin mo. Kala. Ano ba yan? Frame? O may salamin? Salamin po na may frame. Salamin na may frame. Ano? Pakita mo nga, ganun mo. Yun. Yan po, ano. So, yung mga bulilit dito, mga pamangkin nila Ate Geraldine yan, kasama natin dito. Yan. So, nakikita natin mga ka-onyx. Ari ko, ang bigat. Airgun lang pala to, no? Pero ang bigat, parang basuka na. Grabe. Ito. Ayan, airgun nila dito. Pero ngayon ako nakakita ng ganitong airgun, ano, sobrang laki, grabe. Ang bigat pa. Alam kong airgun magaan, kaya nga air, diba? Parang hangin yung ginawa ko. Pero ito sobra, tingnan nyo naman. Ang bigat, may telescope pa. Ayan, oh. May telescope pa, ayan, oh. So, okay. Ikot muna tayo, no? Ano, tignan nyo naman, oh. Parang talagang totoo. Pagpa-practice na ni Sir Aner. Yun. So yan mga ka-onyx, no, nakikita natin, no, ang lakas ng patubig nila rito, no. Ayan, no, sobrang lakas ng patubig. Ang ganda. Wow. So yan patubig nila na yan, ano, ang source ng power niyan, ano, mga ka-onyx. Ang source ng power ng patubig nila ay yung mga tawag dito, yung solar panel na nakita natin kanina doon. So yun yung nagko-cause para magkaroon ng tubig dito sa kanilang patubig na to. Kung nakikita nyo, no, ang lakas niya, sobrang lakas, pero ang source of energy niyan doon sa solar panel na yan. Yung source of water nila, no, mga ka-onyx, ito yung pinakatubo niya, no, ibinaon yan sa ilalim ng lupa, no. At mula sa ilalim ng lupa, inaangat niya yung tubig papunta naman doon at doon niya inilalabas. Ayun, no. Then doon siya lalabas sa kanilang irrigation, papunta na doon sa kanilang mga halaman, sa mga crops nila na mga mais at iba't ibang klaseng gulay gaya ng sibuyas. Ito po yung ano, no, atake ng harabas sa sibuyas. So naiwan na yung itlog niya. So mangyayari, magsisimula siya sa dahon. Pagkatapos sa dahon, bunga naman ng sibuyas ang kanyang aatakein. So yan po yung mga itlog na naiwan, no, ng harabas. Grabe. So yung sira niya rito, ayan po, grabe. Gaya nito, oh. Yan, oh, yan. No, wala na siyang mga dahon kasi inatake na siya ng harabas. So pag bumaba ang harabas sa mga dahon, ang sisirain niya na yung mismong bunga o yung laman ng sibuyas. Yan, mga sira yan ng harabas, ano. So ito yung sample na ano, no, kinagatan na mismo ng harabas, no. So bumaba na siya sa lupa at kinagat na itong sibuyas, kaya reject na agad yung sibuyas na to, no. Yan sila, yung maliliit, yan na yan. Yung maliliit, lalaki pa yan. So ito yung mga maliliit na harabas, no. Yung mga uod, ayan, no, ang dami sa dahon niya. Kung makikita natin, no, ayun. Papasok na siya doon sa bunga, sa loob ng sibuyas. At sira na ang sibuyas, kaya
Sira na ang sibuyas, kaya reject na agad ang sibuyas natin. Yan ang mga atake ng mga harabas, no? Fall army worm. Ayan mga ka-onyx, no? So grabe umatake ang pesteng harabas, no? O yung tinatawag nating fall army worm. So sa Paluan nung nagpunta kami, no? Mga 4 na araw pa lang, no? Grabe na yung atake ng harabas. Halos nasira na lahat ng mga sibuyas doon, ano? At kaya nga ito, mga 4 na araw pa lang rin siya, pero ang dami niya ng sira ng mga sibuyas, no? Kaya ang recommendation natin sa may-ari ng sibuyas dito, no? Nag-apply siya para sa GAP certification. So ang recommendation natin ay i-harvest niya na, huwag niya nang patagalin, dahil pag pinatagal niya pa, so madde-damage, no? Masisira yung kanyang mga sibuyas at wala na siyang mapapakinabangan. Kaya yung ating recommendation sa kanya para maibenta pa, ano, sa Jollibee o kung saan man, ay i-harvest na. So ganun mga ka-onyx ang atake at peste, mapanira ang harabas, ano. Pag nalingat ka ng sandali, pag pinatanggal mo pa ng sandali, wala ka nang aabutang sibuyas. Nakikita niyo yung patubig natin doon kanina mga ka-onyx, ano? So yung patubig na yun, nakakaabot yun dito sa mga manggahan din nila. Dahil merong mga, ayan o, kita may mga hukay, no? May mga hukay itong paikot. Yung mga paikot ng mangga nila rito, may mga hukay siya, no? At doon nila pinadadaan yung tubig. Kaya lahat ng mangga rito, para madiligan ngayong tag-araw, at kasi napakaraming bunga, di ba, no? Umiikot siya, pinapaikutan siya ng hukay para yung tubig, no, na nanggaling doon kanina sa patubig, makakarating dito at madidiligan yung mga mangga na ito, no, na namumunga ng napakarami. At Carabao mango, no, pang-export to mga ka-onyx, gaya niya, no. Lapit lang natin, ano. Yan, no. Woo! Ayudin po natin ang buko. Walang sayang sa iyo. May sabaw lang, may laman lang. I'm sure maraming manonood dito mga ka-onyx, no. Ang galing ng ating kasama, si Miss Ai. Agriculturist, be agriculturist. Harabas na adult na, no, matured na harabas. Yan yung mga umaatake, ano, dito sa mga sibuyas natin. Kita nyo, no? Yan yung mapanirang harabas, pesteng fall army worm. May white siya sa ano. So yan ang palatandaan niya, Yung no? white. May white siya sa ulo. Yan, oh, ang dami na namang sira ng harabas na yan, ano? Eto, tingnan natin yan. Yun, no? Kita natin, no? Yun, ang laki. Yun. Grabe, no? Tapos siya kumain. Pisain, ha? Kailangan pisain na siya. Yun. So kulay green siya, no? Pero pagka nagmamatured na siya, nag-adult, nagiging kulay brown na siya. Hanggang maging pupa na rin siya. Ayan o. Ayun. So, kita yan siya. Pero siya yan sa loob. Ayan, no? Kitang-kita natin sa dahon, ano? Tapos pag binuksan natin, Yun na. ayun na siya, oh. Buksan natin. So, Yan o. yun. Kitang-kita, oh. Kulay green na harabas, no? Pero pagka nag-adult siya, ay haba. Grabe. Ayan, no? Harabas. Ayan po, no? Kita natin marami na namang tama ng harabas itong mga sibuyasan na pinuntahan natin ngayon. Ito, so may mga peste na naman ng harabas. Sa kalagitnaan ulit tayo ng kabukiran, ano? May burol doon, kabundukan. Yan, ito yung makikita natin. To sibuyasan to, ano, mga ka-onyx. Then doon bakahan, may maisan din. Yan. So kaya lang, no, ang daming sira ng mga sibuyas dito, yung sibuyas na puti. May mga harabas na rin talaga. So dito sa area na to, no, napakaraming mga bakahan din. Kaya lang papunta tayo ngayon doon sa may-ari ng sibuyas para ma-interview natin siya, no, sa practice niya para doon sa kanyang white onion.
So maraming mga baka, nakita nyo, dami mga tae, no? Tae ng baka. Hitik na hitik dito, ayan, oh. Marami mga kasama natin, ano? Sila, oh. Wow, grabe. Oh, hitik na hitik sa tae ng baka. Maganda ito sa ano, no? Sa vermiculture, sa mga organic fertilizer, yung mga tae ng baka na nakikita natin. Ayan, oh. Ang dami. Grabe, hitik na hitik. So magandang source ng ano, animal manure para sa mga organic fertilizer, itong mga tae ng baka na to. Babalikan lang natin yung bulo, no? Yung baby baka. Ang cute niya kasi, tignan natin kung magpapahawak sa atin yung baby baka. Ayan, oh. Kaya yung nanay at tatay niya, delikado. Haba ng sungay, baka tayo ay suwagin. Ayaw, medyo mailap, no? Medyo mailap mga ka-onyx. Hayaan na natin. Nakakatuwa lang siyang hawakan, eh. Parang mga pet na mga aso din siya, no? So hayaan na lang natin kaysa naman sa magtakbuhan, o baka masuwag pa tayo ng tatay at nanay niya, no? Okay, ito yung pupuntahan natin, ano? Talagang bukid na bukid. So may bahay kubo. So dyan tayo mag-i-interview na mga ka-onyx. Yan. Kita nyo yung mga ka-onyx, no? Ang daming mga egret, mga ibon. So ayan, ano, kaya pala tinawag na Green Dream Paradise Farm, no? Dahil talaga namang kita nyo yan, ano? Talagang green na green yung paligid, no, ng farm na to, no? Napakaganda mga ka-onyx, no? Dami natin nakitang mga farm dito. So tapos na tayo na interview. Tayo ay pabalik na ulit sa kabilang farm naman yung pupuntahan natin, ano? Let's go. Yeah. Yan, narito ulit tayo sa isang farm ulit mga ka-onyx, no? Sa onion na nag-apply for GAP certification. Kaya okay, tapos na ulit tayo rito. So interview ulit yung gagawin natin sa kanya. So doon sa kanilang bahay-bahayan dito sa kanilang bukid, ano? So napaka typical talagang bukid dito, no, mga ka-onyx. Tingnan niyo, may mga mangga. Ayan, ano? So sibuyasan din ito halos lahat, ano, and then maisan yung doon banda, at yung ibang area ay mga maisan na siya. And ito dito yung kanilang bahay-bahay, no, yung bahay kubo nila, tsaka yung mga pahingahan, lagayan ng mga equipment. So tignan natin mga ka-onyx, no. So ang ganda ng mga bahay nila rito at saka mga prutas nila rito. Ang daming bunga ng kanilang mga saging. Ayan, oh. Grabe, meron silang aratilis dyan. Kita nyo, no? Puro aratilis. Tapos yung saging nila, tignan nyo naman, oh. For harvest na. Dikit-dikit mga ka-onyx yung mga saging nila. Ayan, oh. Eto pa, oh. Wow. Grabe, ano. Yung po, tsaka doon sa dulo may mga saging siya. So ganun kahitik, no, at kaganda yung lugar nila rito. Ang daming mga prutas. Ha? Ang ganda po ng aso. Ang ganda ng mga aso. So ang gaganda rin ng mga aso, sabi ni ating kasama. Ito yung mga aratilis nila rito, no. So mga kinakain yan, ano. Wow. Tapos ang cute pa ng mga aso nila rito. Ayun, no? Hello. Cute. Kuha tayo ng bunga ng ano, no, aratilis. Dito mga ka-onyx, no, ang daming bunga ng Philippine cherry or yung aratilis na tinatawag natin.
So abot na abot natin yung mga yan eh. Ayan oh. Oh, di ba? Ayan oh. Eto pa oh. Yan. Yun pa oh. Wow. And eto pa. Ayan oh. Oh yun, nagtatago pa siya eh oh. Eto. Yan. And yung pa. Oh, kita niyo yan oh. Yan. Yun pa oh. Oo, hindi ka na nabali. Oo. Okay. Napaka-healthy nito, no? Sobrang healthy at sobrang daming benefits sa katawan ng tao. Ito siya, oh. Kita nyo ba yan? Philippine cherry or aratilis ang tawag dito.